Yes! Tinesting ko lang ating... Ang laki ng braso ko, palitan ng damit. Grabe. Tinesting ko lang ang ating atmosphere. Surrounding, kung pwede tayo mag-vlog dito. Sinara ko ng bintana kasi medyo maingay doon sa labas kasi nagtutok-tukat sila. Tapos, testing lang. And, babalikan ko kayo. Magpapalit lang ang damit, okay? 유난히도 캄캄한 밤에 나 홀로 너를 생각하네. 이런 기분 설명할 수 없어. 원래 이맘쯤 너와의 여행을 생각했었는데 yeah, yeah. Yes, I'm back. Okay na ba yung aking damit? Tinatamad akong mag-blower ng aking buhok. Kaya habang nagpapatuyo tayo ng buhok, chika-chika muna tayo dito sa ating kwarto. Commercial ulit. And I'm back again. Alam niyo ba kung anong ginawa ko? Kasi every time na lumiligo ako, nag-iiba ng temper ang aking katawan. Parang nafe-feel ko na nagkaka-asma ako, yung ganun. Very active pa rin ang aking asma. Kaya ang ginawa ko, ito ang aking maintenance na inhaler. Discus siya, Seritide. Meron siyang dose na 60. So, kada inhale ko ay isang dose. So, ito sa akin, minsan, yung 60 dose, swerte-swertihan na ang mga maka 2 months. Pero minsan, ang required talaga sa akin, hapon at saka sa umaga. Magaganito. Minsan sa hapon hindi na ako nagan. Basta every time na maliligo ako, yung nararamdaman ko sa self ko na parang hinihika ako. Kaya yun, nag-inhaler ako. Para magandang ating salitaan sa ating pag-vlog. And, wait lang. And, our topic for today's video ay different types of sun exposure na ating mga halaman. And, yes natin yan ngayon. Bali, ang alam ko ay mga 4 lang. Hindi ko alam kung meron pang mga ibang type ng sun exposure. Pero, yun lang yung na-experience ko dito sa ating garden. And, papahapiyawan ko rin kayo ng mga plants na pwede sa mga ganun type ng sunlight. And, sisimulan muna natin dito sa ating bahay. At ang first natin pag-uusapan ay ang bright light. Ano ba ang bright light? Sinabing bright light, ibig sabihin mostly ay mga indoor plants yon. Dito lang yung sa loob ng bahay na minsan, yung liwanag lang niya gagaling sa from window o kaya from door. At, syempre, sa mga type na ganun, mamimili tayo talaga ng mga halaman. Pero, meron talagang halaman na pag hindi naarawan ng magambonggang-bongga, ay talagang natitigo. Kaya, bibigyan ko kayo ng example ng ating mga plants and kung paanong itsura ng bright light. Watch this! At ito yung example natin ng bright light. Which is, ito yung part ng bahay natin na nasisinagan lang ng araw through our windows or door. Ito yung mga halaman na example, mga aglaumena, na kung tawagin ng iba ay Chinese evergreen. Tapos meron din tayong mga golden pothos. Any type ng pothos pwede po siya sa indoor natin, sa bright light lang. At ang ating peace lily, yes, perfect siya pang indoor. Ito yung ating nasa bintana na nasisinagan lang ng araw ng kaunti, okay na siya dyan. Yan ating mga golden pothos or any variation ng ating pothos. Bale, ang pinapakita ko lang po sa inyo kung anong available po sa akin. Pero, marami po talaga mga plants na pwede din sa indoor. Pwede din ang Sansevieria kasi pwede siyang indoor and outdoor. Kaya, napakaganda ng halaman na ganon. At ang sinasabi ko nga pala kung Sansevieria ay yung mga snake plants. At meron din tayo dito sa ating center table na enjoy photos din po yan. Saka yung ating lucky bamboo. And ang next naman type natin ay ang shaded sunlight. And this is our video for that type. And next naman, pag sinabing shaded, although nararamdaman niya init ng araw, ay pero na tatambilan siya ng, for example, dito sa ating terrace ng ating bubong at ng ating slightly ng ating grills. Kaya ang inilagay ko talaga dito mga halaman, yung mga takot na takot sa init ng araw. At ang example natin yung mga kalateya. At sure na po, pag nilagay niyo yan sa initan,
tuyo at lusaw ang inyong halaman. Tapos, meron din tayong kaunti ditong succulents, tapos mga cactus na hindi rin naman ko talaga may expose pa sa direct sunlight at saka sa ulan. Kasi hindi ko pa alam kung gaano sila ka-stable sa akin. Tapos, dito sa ating terrace, meron din tayong golden pothos na pwede kahit saan ay maganda pa rin siya. Tapos, meron din tayong sensation dito. Hindi ko lang masyadong na-focus sa inyo yung ating sensation. Tapos, dito sa kabila, na-testing ko na sila sa labas, pero dito talaga gusto sa hindi medyo direct ang sunlight. Meron tayo dito money tree, tapos neon pothos, meron adansonite, may silver satin, at yan. Tapos para sa akin, itong side na to, shaded din dito sa akin kasi morning sun lang yung nare-receive nilang sun dyan. Tapos, bandang patanghali na, natatambilan na siya ng bakod. Kaya, para sa akin, shaded area siya. Pero, sa iba, may shaded area din dun sa mga natatambilan ng mga puno. Yun, pwede yung sa mga halaman na hindi masyadong kailangan ng direct sunlight. Kaso, wala tayong puno, kaya asa-asa na lang tayo sa mga pader-pader ng ating mga bakod at saka mga bahay. And, meron nga tayo ditong marami ding halaman. And dito tayong iba't ibang variation ng pothos. May golden, may green marble, may enjoy. Tapos, meron dito tayong syngonium. Tapos, meron dang, dragon tail, yan. Yan, din yan kaya ang direct sunlight. Kaya dito ko siya nilagay kasi sa bandang hapon shaded na dyan. Tapos, meron tayo ditong tayo ditong arrowhead. Na-try ko na sa direct sunlight siya. Ayaw niya. Kaya yan, dyan ko siya nilagay. Tapos yun, meron tayo ditong sensation. Hindi ko pa siya natatry sa direct sunlight. Kaya dyan muna siya sa shaded ko nilagay, baka mamatay. And, ang third naman nating type ay ang pinakang ayaw ko. Lalo na pag summer kasi nakakamatay ng halaman, ang direct sunlight. And, buti na lang, meron tayong nagawang paraan. At ito yung didiscuss ulit natin ngayon. Pero dun muna tayo sa direct sunlight. And direct sunlight, ito yung mostly nakikita natin sa mga landscape, sa mga magagandang garden, at yung mga halaman na yun talaga ay talagang pangmatagalan sa sunset. Right dito, sa bandang hapon talagang mainit dito sa side na to. Buti na lang, meron tayong mga plants na pwede talaga sa direct sunlight. Meron tayo ditong snake plant na flexible kahit saan type ng sunlight. At meron tayong bromelian at saka yung bigas-bigasan. Very, very nice. At yan na nga siya nagkaanak. Kaya very, very good sa akin yan. And meron din naman tayo dito sa kabilang side natin na bougainvillea. Tapos merong hindi ko malaman kung anong mga type ng halaman yung iba pang naandito sa ating direct sunlight. At ang isa pang pinakamatatag pero nalagasan din ako ay San Francisco. Napakaigi niya sa direct sunlight. Kaya nag-alaga ako ng madaming variation. Ilan ba yung variation ko ng San Francisco yan? Yan. Kaya very, very nice yung San Francisco sa akin. Tapos ito, hindi ko lang alam kung anong pangalan ng mga plants na yan. Pwede din sila sa direct sunlight. At mas gumaganda pa nga sila dahil mas lumalabas yung kulay ng ating mga sunlight. At hindi ko lang nakuhanan yung ating mga mayana. Mag-igi din yun sa direct sunlight. Pero aalagaan mo lang sa tubig sa hapon at saka sa umaga para hindi sila maglanta at mamatay. At lalo na ngayon na season ng summer, sobrang init. Kaya nakakaawa naman ang mga plants. Kaya diremedyohan natin yung problema natin yan. At nyo, bago matapos ang ating kwentuhan, ay natuyo ng ating buhok nang walang pa dryer. Na blower. Pero basta pa na sa side na to kasi hindi naman nahanginan siya na electric fan. Kaya mamaya doon tayo harap sa kabila. Pero tapusin muna natin ang ating kwentuhan ito. And ang last natin type ay ang
Dahil nga, dito sa side ng bahay na to, direct sunlight yan, lalo na sa hapon. Kaya, nagpa-project ka ng lola, at sa sponsor na inyong Lolo, ayun, nagkaroon tayo ng net sa ating garden. Kaya, ang tawag natin sa type na yun naman ay naging filtered sun. And, let's watch this! At ito nga ang huling project na inyong Lola sa ating garden. Magkaroon na tayo ng garden net. At nilagay ko na din dito yung mga halaman na hindi naman talaga kailangan ng direct sunlight. So, ginawa natin filtered ang sunlight dito sa side ng bahay natin to. Pero dahil sa sobra talagang init ngayong summer, nagtry ako maglagay ng swimming pool dito para magkaroon siya ng humidity. Yung parang ang hirap i-explain. Para, parang hamog-hamog. Para pag, nag-evaporate yung tubig natin, mapapapunta pa rin siya hamog-hamog sa ating halaman. Para hindi pa masyadong dry sa side na to. Kasi ang init. Tapos pag nagdilig ka naman ng mainit, malulusaw naman ng ating halaman. Lalo na to mga Chinese evergreen na to na ating kung tawagin na aglaumena. Medyo may kaartihan. Buti na lang. At may dapulak. Oh no. Yan din na isa natin problema pag masyado silang naiinitan. Parang nagiging active yung dapulak. And susolusyonan natin yan. At para hindi masyadong mainitan sila, lalagyan natin sila ng tabo na may tubig sa ilalim ng ating plant stand. Para magkaroon doon ng humidity, para hindi siya masyadong mainitan. Yung mga plants natin na hindi talaga pwede sa direct sunlight, makakatulong yan para hindi sila masyadong dry dyan sa part na yan at hindi sila masyadong masunog. Okay? Pero syempre, hindi pa rin yung kagandahan kasi baka istakan din ang lamok. Kaya palit-palit lang natin ng tubig yung ating nasa tabaw. Okay? Medyo nalagasan tayo nitong, alocasia siya na black velvet. Minsan kasi may mga halaman, lalo't bago sa'yo, hindi mo alam kung anong gusto ba talaga. Kaya para sure doon muna siya sa ilalim. At least meron siyang mararamdamang init na kaunti ng sunlight kasi ang arte niya. Tapos meron dito tayong ibang variation ng Sansevieria, yung snake plant. Yan. Marami ako na ilagay dito sa ating may garden net kasi at least ay secure ako na medyo hindi sila may initan ng syubra-syubra tulad nito. Nagkaroon na ng dahon ulit. Na-revive ating San Francisco naglagas na hindi ko alam. Tapos, lately, nailagay ko din yung ating mga caladium dito. Kaya, okay na sila siguro dyan. At saka yung ating mga alocasia na hindi talaga pwede sa mga direct sunlight. And yun na po ang last type ng ating sun exposure ng ating mga halaman. And sana po nakatulong po sa inyo ang ating pong diniscuss ngayong araw na ito. And yun yung inarrange ko kung alin ang mga plants na pwede sa indoor, sa outdoor, kung pwede sila sa shaded, or pwede sa filtered or direct sunlight. Yun, dapat kilala nyo ang mga halaman ninyo para still silang alive. And sana po makatulong po sa inyo itong video kong ito. And that's all for today's video. Bye-bye! And abangan niyo po yung mga sunod nating video. And I'm so excited. And watch out na lang po kayo. Bye!